Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:32 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag lumakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihi nga balita. Mga istorya halin sa Iloilo, kag iba nga bahin sang rehiyon. Mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM band sa inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Sa imo. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Subong adlaw sa Biyernes, Hindi Agosto 29, tuig 2025. Ito kasan ulan to nag-Agosto 1. Hari na ta sa katapusan nga adlaw. Sa bulan sang Agosto, Alipay. ila ta lang katulog, Setyembre na, bare months na. Once nga mag-bare months na gani. Sa mga Pilipino, early na na iyang Christmas. Panglakat, matakugang mulat sa imo. Subong adlaw, madamo kita sa mga talalupang doon kay mga balantayan nga balita. Malapor sila na ang Kahapon nga adlaw nagpatigayon sang Quadcom hearing ang aton sini nga Iloilo City Council agod imbestigaran hibaluon ang estado sang pila ka mga waterworks projects diri sa may syudad sang Iloilo. Siling sang- tambungan ini sa aton nga mga konsyal halos daw kumpleto gid ang attendance, full support. Bugos gid ang presensya sa aton sini nga mga katapos ang sangguniang panglungsod kahapon. Hinday. Siling man sang Ito importante ni kag diri karon na linya no ang panawagan sa aton siniyang presidente nga tanan nga mga flood control projects sa bilog nga pungsod imbestigaran. Apang talalupang doon kahapon bangod nga ginapaabot kun tani sa mga konsyal nga maga-join o kung magatambong si Iloilo City District Engineer Roy Pacanan. ang dugan ko inday. Pero wala siya kahapon nakaabot dito sa may ginpatawag nga hearing. Sa pihak nga bahin, ang DPWH Iloilo City District Engineering Office naman yan, nag-invite kay Mayor Raisa Treñas. Ito kung tanawon mo, parehos ang goal, parehos ang objective nga imbestigahan o sisaon anong status sa mga proyekto. Sa bahin sang Quadcom hearing, ang mga konsihal amo nag-invite kay Engineer Roy Pacanan. Subong naman niya sa sining coordination meeting nga ginaplano ipatawag sa DPWH. Ang DPWH amo ang nag-invite sa aton sining alkalde. Actually may sulat nga ginpadala, may kopya ang DPWH sang sulat na ginpadala kay Mayor Raisa Treñas nga ini na-receive sang opisina sang alkalde. Pantayan ta kung saan o ini kay suno sa aton sini nga alkalde, handa siya nga magtambong anytime, anywhere. Pero tani ko no 5 days before ang notice para nga makapuro preparar ang mga personnel nga iga-represent sa sining coordination meeting. Pero kung tanawon ta may ara na sang manami nga intensyon diri kay ang both parties kumbaga nagakuhitay na blati may istoryahanay na ta pungkuan tanan ni amo nang ginahulat-ulat sa aton sini nga mga pumuluyong Ilonggo kay at the end of the day ang gusto nga matabo sa both parties mapasiguro nga
ma-deliver sa gusto ang ining mga flood mitigation projects na to. Isa mo lang ang gusto ta kung baha, sinong gusto abis ang baha, gusto ko baha. May ara belasang siling hindi ko gusto ang baha. Kay kung baha na iya, emerhensya, kalamidad, hindi kinaya gusto sa pumuluyo. Kaya nga wala nga threat sa property at the same time threat sa kabuhi sa aton mga pumuluyo, especially nag-star sa mga flood prone areas. Muna nga parehos ang goal, ang intensyon manami. Husto ang ginapananaw sa kada isa nga ang coordination is very important Nagkusa imo nalipay. sa pag-assess, sa pagpasiguro sa mga proyekto nga gina-put up diri. Hindi lang nga patindog kato, wala coordination, wala balo ang pumuluyo. Ang lakat matakugang Di ba? Tiyan mo na ang gusto sa aton sining alkalde ni Mayor Raisa Treñas, kaya mo na ang goals ng DPWH inviting sa aton siniya nga mayor na mag-join sa siniya nga coordination meeting. Tibantayan ta na kung saan una kay i-cover naton ina kay ti bantayan ta kung mag face to face na ang alkalde takag ang aton sini nga Iloilo City District Engineer. Kay several times na sa naglain-lain nga venue sang investigation kag imbitasyon pero wala gid sang face to face nga natabo. Puro lang initanan statement sa social media kag official statement sa magtimbang nga kampo. sa imo pag-iagi. Di kung mag face to face ni karon ka mag-istoryahan ang kaayuhan sa pumuluyo, sino ang daog? Kundi ang aton nga mga pumuluyo. Bantayan ta na ang dugang nga mga developments sina. Sa imo yuko nga tunay. Dughan ko sa imo nalipay. Hindi mapunggan manghayhan. Madamo sa mga programa sa atong siniyang eskwelahan kag mga estudyante ang Gamudlat sa paambit sa atong sininga provincial government, no? May mga supa. school projects Ana ang dughan ang aton sini provincial government nga ginbuksan sa pila ka mga kabanwahanan naton. Hibaloon ta sa detalye sa balita ni Hope Turichante. Hope, good morning. Good morning, Jen. Mas masaligan nga pasilidad ang lauman sa mga estudyante kag manunudlo sa Badyangan, Iloilo sa tapos nga pangunahan ni Governor Arthur Defensor Jr. ang pag-turnover sa nga 14 ka school project balor 26 million pesos sa idalom sa Provincial School Board. Lakip sa mga proyekto nga ini, Jen, no, ang bag-ong covered gym sa Tina Elementary School, Bingawan Elementary School, Agusipan Integrated School, Kalansanan Elementary School, Iniligan Elementary School, Sinta Elementary School, kag Tamokol Elementary School. May ara man sang water systems nga ipahamtang sa Badyangan National High School kag Udyongan Elementary School. Amo man ang classroom buildings, perimeter fence, low protection, kag pathway concreting. So tinutuyo si ni Jen, no, nga panamion ang overall school experience sa mga bumulutho o mga learners naton, mga manunudlo kag ginikanan. Sa iya nangin mensahe ginpahayag ni Governor Arthur Defensor Jr. nga wala na sang mas importante pa sa pag-alam sang mga kabataan. Sunod naman kay Ma'am Mary Fe Panaligan, ang principal sa Tina Elementary School nga recipient sang bag-o nga covered gym. Impayag niya, no, nga ang mga proyekto nagapakita sang long-term investment sa provincial government sa edukasyon. Samtang ginakabig naman ni Badyangan Mayor Suzette Mamon ang mga proyekto bilang progreso sa banwa. Ini sa pihak dyan nga ginakabig nga or ginakategorize bilang fourth class municipality ang banwa sang Badyangan. Nevertheless, no, padayon ang mga efforts, ang pag-aspire for development sa nasambit nga banwa. Idako gini nga bulig sa aton ng mga estudyante, no, ang kasubong sining gym, no, at least may pasilungan, may pwede ni mangin venue sa mga aktibidad sa bulutuan, kung may mga medical mission sa mga barangay, kag kung ano pa, tama gini ka mapuslanon nga mga proyekto. Yes, and as a result dyan, no, kaya may mga bag-o nga pasilidad nga lauman nga mag-sprout sa Badyangan, as a result, ang mga learners naton lauman, no, nga makakuha sang mas manami nga environment conducive for learning, and also as a result also of that, no, maganami man ang ilang pagtuon. So amo na, no, ang epekto
sang efforts no para sa mga kabataan or learners naton. Kung matandaan daw sa nagbigan man nga sinimana daw may may school building man nga ginapaobra sa may Alimudyan nga areas no. Dira sa nagbigan sa Alimudyan may nasunog tong daan nga eskwelahan. So isa ni guro sa mga ginatingwaan man sang provincial government Yes, nga actually mabuligan. dyan hindi lang man badyangan or iban pa nga kabanwan. Ang Ahoy, no, sandamlag lang, nag-turnover man si Governor Defensor. So that shows lang, no, nga ang, again, kaangay sa nangin speech niya sa badyangan, wala na sang mas importante pa kaysa sa alam sa mga learners or kabataan naton. So, ang pasilidad lakip ina sa overall learning experience ng kabataan. So importante yung tupagin ang proyekto no? Pag ma-deliver ini on time, kag mapuslan gilayon, magamit gilayon sa aton sini nga mga estudyante. Damo ka salamat, Hope. Yes, para sa Bagong Pilipinas, Hope Tarichante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ini nga mga proyekto puslan kini sa mga kabataan ta. Si Tuto Gatulo ang May pasilungan sila, hindi sila maulanan, rain or shine, may mga programa ang bulutuan. Magamit gid ang mga kasubong sini nga mga multi-purpose building, duga nga mga classrooms. Amo na iya ang need gid naton. Ay, Kabay pa no nga masuno man sa iba naton nga mga kabanwahanan pag ma-utilize ta gid ang pondo para sa aton siniya nga edukasyon. ano inday. Malinong no daya ang kuan ang banwasang badyangan kay sa iba naton nga mga kauturan ang banwasang badyangan na hindi mo na siya basta-basta maagyan sa highway kay medyo suludlon na iya. Kung halin ka sa banwasang haniway, pero nagmi na dira ang mga karsada, may mga lapos na inadira sa may area sang Pututan, Palanggia, Lambunaw, kag diri sa may area sang banwasang haniway. Nanay. Solid na solid gid ang ang tandem ni Governor Defensor kit antaman sa picture kagina Mayor Attorney Suzette Mamon nga anay administrator man provincial administrator ni Governor Defensor si Vice Governor Lian Dibuque Sila na. kag si Dr. Servillon sa aton siniyang Department of Education. Yeah. Inday. Sa pihak nga bahin, basi matingala kamo sa mga nagapadulong diri sa may city proper area, partikular sa may Calle Real, diri sa GM Basa, Isnart, Mapa, sa atubang sang Sunburst Park. Sa tugan. Medyo expect gid ninyo ang pagpugok sang traffic. Sa mga mayor nga dalanon diri sa may Calle Real, kay aga pa ka subong, may mga kiosko na nga ginpahamtang sa kilid sang karsada nato na diri sa may GM Basa ti ang aton nga mga dalanon sa una 4 lanes ni atag 2 lanes sa piyak sa right sa left pero subong ti isa na lang ka lane ang maagyan mo kay may mga ginpahamtang na nga mga kiosko sa kilid sang mga karsada para ini sa hiwaton o kung pagbukas sang Calle Real Night Market karon sa hapon. Kung gusto nyo hindi mahulaan, may mga kantuan ka mga importante mas maayo nga magtemprano kamo, no? Kay ti karon sa hapon, kung di ta magsala basi by 2 PM or 3 PM or basi alauna, may mga road closure kag rerouting nga pagapatigayonon sa sining mga areas. Tuto Gatulo. Calle Real Night Market opening from August 28. Actually, karon may ara na 29, 30, 31 hasta ni sa Domingo eh. Nga tunay. Part pa ini siya nga aton siniya nga pagka-celebrar sang Iloilo City Charter Day o kung 88 Iloilo City Charter Day. Damo mga activities subong. May pagabuksan nga Kabalaka Expo subong ina nga adlaw dira sa may Convention Drive Iloilo Business Park sa Mega World Mandurriao. Sila na ang dugan ko. Iyan isang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office sa diin nga mayara dasang forum, symposium. Yeah. May mga speakers ang invite na mag-talk about disaster preparedness. Mayara sing exhibit sa mga equipments, rescue equipments nga pwede gid makadtuan sa aton sining mga kauturan
kung gusto ninyo nga ma-expose ka mo bala sa rescue, ano nga mga equipments ang ginagamit sa aton sini nga mga rescuer, Bureau of Fire Protection. Damo kamo to sa masaksiyan sa Iloilo Business Park, subong adlaw sa Cabalaka Expo. Sa pihak nga bahin, mga kapitanes sang pila ka mga lugar nga ginabahaan, nagapangabay sa DENR nga kung pwede i-update ang ila sini nga mapa para nga ma-identify kung ang mga creeks ang una naga-exist pa sa subong. Dughan ko sa imo nali. Kaya may ara sa mga creeks nga sang una, creek pa pero subong tungod sa sobra nga pagtampok sang duta, wala na kita kag nagakipot ang mga creeks ngayon nga ginahalinan sang pagbaha-baha sa aton siniya pila ka mga manubo nga mga barangay diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Ang mga kapitan kahapon nagpangabay sa taga DENR sa pag-update sa paghimo sang updated nga mapa nga sa diin matumod la ma-identify mo nga muni sa una diri Dongon Creek ini, Budburan Creek ini, Tagit sang tunay. diin pagid nga mga creek kay sa sobra nga pagtampok sang duta kaysa ang mga creek nga ni sang una lapad pa daw suba pa na Man sang pero subong daw kanal na lang hindi na makadalo do ang tubig kag ini ang ginatunaan sang pagbaha-baha. Isa ini kahapon sa mga gintalakay kag ginpalabot nga concern sa mga punong barangay sa ginhiwat nga Quadcom hearing may kaang tanan sa mga waterworks projects diri sa may bayan sang syudad sang Iloilo. Ipabati naton bala no ang nanging deliberasyon sang sining Quadcom hearing kahapon nga ti wala didto nakaabot ang aton sining nga DPWH District Engineer Roy Pacanan. Pero ang aton sini nga CDRRMO kaupod sa gintukod nga Iloilo City Drainage Task Force nagpatigayon sang report sa atubang sa aton sini nga mga delegado nga nagtambong, especially ang aton nga mga punong barangay. Ipabati naton ang kabahin sang siningin patigayon nga hearing kahapon nga adlaw. Gusto ko tayo makita ang mapa. Ang daan ng mapa. Actually, sir, that's why we're trying to digitize this map. Okay, if you notice, gusto nyo kung may mutala ninyo mapa. Kung makita ninyo, sir, ang Lacus, sila area, it is basically wetlands. Sa, nakali siya, sir, blue areas, these are wetlands. And ang area naman sa Lacus is wetlands, di siya ang pag-consider. Even actually kung gusto ako siya na-digitize because paper map sila pero hindi digital. Makita ako yan, makita ang Buburan Creek, ang Bunakanak Creek, kita ko siya. Actually, sabi sa Creek, kita ko din. Galing paper map, it's a paper map from the DNR na ginagawa ni digitize pa, ginagawa ni convert pa ito digital na mapa. I manage so would like to ask questions yes by Smear Barangay recommends. Thank you, Mr. Chair. Just want to ask kung ano siya tuig. 3050s. So, Hindi kami mag-uupang ito siya ay okay. So, pero how often do we usually make this kind of maps? Supposedly dapat pinaka years. May lima tayo sa doon? as per naman kita sa maybe kami na say kung ano ang schedule ni Maria in terms of this because our official mapping agency is DNR na Maria and sila lang ang nag-produce ang mga archive classes. It's because, syempre, I am also question na while wala din sa official data, paano kita properly assess kung balatiin demand ang mga failed projects, kung i-add ng failed projects. At the same time, kung di na sa kung ginakasihan natin para sa mga different delegation control programs.
hindi pa na siya masagot for now because we don't have that right now. But then again, gusto ko lang i-request hopefully na mapalitan man kung yan ang kita natin na mapalitan na makahimo kita sa updated nga sa program ng work kasi Nabatian ang nangin deliberasyon sa ginhiwat nga Quadcom hearing sang City Council kahapon sa Iloilo City Hall Penthouse. Ituto gatulo ang lawa. Part sa sining mga investigasyon no sa aton sining konseho kag assessment sa mga flood control projects diri sa may syudad sang Iloilo. Ang topographic map importante gid para nga may basihan kita Mapunggan, manghay-hay. sa pag-identify sa mga nangin proyekto may kangtanan sa flood control no. Isa ini sa mga ginisayran, ginisugtan kag nagwa sa hearing at importante gid ini nga may basihan kita. Naso, Kag ang DENR amo ang ahensya nga nagahimo sini kag nagapagwa sang mga datos may kaangtanan sa mga waterways naton diri sa may bayan sa syudad sang Iloilo. Although nga ang CDRRMO may ara sila sing sang ilumot. kopya pero nag-rely sila sa sining official map Ug mga nga nagikan niya sa Department of Environment and Natural Resources. Sa bahin sang DENR nagpabutyag sila kahapon man sa nga ipalabot ini sa ila siniyang pamunuan kag kung pwede nga makahimo sang bag-o updated nga mapa especially sa pagtumod sa aton sining mga waterways. Mabalaan nato na da kung diin ang creek anong status ng sining nga creek kay suno sa ginpalabot nga mga complaint kag mga obserbasyon sa mga punong barangay official sa ilang mga lugar kay sila yang ara damo. Sila nilang mga creek sang una hindi na creek kay may tawo na nga may mga pamalay na nga punsok kag daw nagkipot ang mga waterways naton tiyan mo ning isa sa mga rason nga nag-contribute sa pagbaha nga aton nga na-experiensyan diri sa may syudad sang Iloilo. pangabuhita, matauhan. Kaya makon mo sunod sa kay Sir Darwin Papa do 1950s pa to no? 1950s or 60s pa ang ining mapa nga ginpagwa. Muna nga ginsuwestyon sa aton nga mga konsihal sa mga punong barangay ni Vice Mayor Maronda nga siling niya mas maayo gid nga makapagwa sang official updated nga topographic map ang DENR nga mo ning basihan sa aton sini nga mga proyekto sa pag-identify sa mga proyekto. Kaya iti siling sa taga DENR nag-rely sila kuno sa Google Earth nga isa mo lang ka-click ma-identify mo ang lugar kung diin ina nahamtang wala naton nga technology na subong kag take advantage naton ang pagkamapuslanon sang teknolohiya sa pag-identify sang mga mapa naton o kung sang mapping diri sa may Iloilo City pero lain pagit ko may official copy no kay di masiling ta ini nga copy gin publish gin pagwa sang amo sining ahensya sa paghimo sa mga proyekto isa ini sa mga mangin guide no kon reference nga ti amo ni ang existing nga mga waterways kag paano naton i-insert diri ang mga proyekto Sa imo nali. kaya hindi ma-damage, hindi makatugas ang halit sa mga areas nga mangin sakop no sang isa iya ka infra project Sa imo. o kung mga flood control projects naton Sa imo ka. di may dugang kita nga reference. Dili pa. Bantayan ang dugang pa nga mga updates may kang tanan sa sining Quadcom hearing kag ang ining coordination meeting nga ti ginpatawag o kung igapatawag sang DPWH ang pamangkot. Magatambong man bala si Iloilo City Mayor Raisa Treñas. Gayong labo. Amo na bala ining tion nga base ko maka face to face na sang aton sining nga alkalde, sang aton nga mga opisyal si DPWH District Engineer Roy Pakanan. Bantayan naton ina no ang inang ginaplano nga coordination meeting sang DPWH kay ti may invitation na to kag nagpabutyag man sang pagsuporta kag sang willingness to attend ang alkalde. Kasi depende na. Pwede ka man niya kapadala tinawo mo. Pwede ka man niya ka-send sang maka-assign sang official in behalf sa imo. Pero lain gid kun may face to face kag may willingness may sinseridad gid nga ti pungkuan ini Ang laway. para sa kayuhan sang aton mga pumuluyo. Ay. Muna sa nasiling naton, wala sang gusto sa may baha. Ay. Sa Ang gusto sang both parties ang solusyon. imo nali. Hindi kung solusyon na pangita nyo nga madwell kagidabi
sa konflikto. Wala kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpakalagad sa programa Iloilo Morning. Salamat gid sa aton mga Facebook Live viewers, Sir Sherwin Marco Villa, si Sir Larry Kangas, nga nagaupod sa aton sini nga pagpangalagad subong nga aga. Kung naging lamang inyo alagad, Janelle Baclay. Mayong aga Pilipinas, God bless. Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas.